sakit karamdaman. At ang sabi ng iba'y wala na ngang kagalingan. Alam mo bang may pag-asa sa'yo'y naghihintay. Manalig ka lamang sa banal niyang pangalan.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating pagpapagaling at pagpapalaya ng mga panalangin sa pamamagitan ng telepono. Ito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Nasa bahagi na po tayo ng pagpapahiwatig ng banal na salita. At bago ko po tawagin si Pastor Noel, ay tinatawagan ko si Sister Laila na magbukas ng panalangin. Hallelujah. 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 Salamat po, Diyos Ama, sa gabing ito na muli po ninyo kaming pinagtipon-tipon sa prayer line upang makapagbigay po ng papuri at pasasalamat po sa lahat ng inyong kabutihan sa amin bilang inyong mga anak. Mahal na Panginoon, pagpalain niyo po ang mga salita na ibabahagi po ni Pastor Noel sa gabing ito at basbasan niyo po siya, Panginoon. Puspusin niyo po siya ng inyong banal na espiritu, Panginoon, at nawa lahat po ng makikinig ay magkaroon po ng malinis na isip at malinis na puso at bukas na isip, Panginoon, upang kami maging handang tumanggap ng inyong banal na salita. Ito po ang aming samot dalangin. Lahat po ng papuri at pasasalamat ay sa inyo po, Panginoon. Sa ngalan po ni Jesus, inyong anak at aming tagapagligtas. Amen. 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 Salamat, Sister Lai. Naku, wala pa pala si Pastor Noel. Sister Lai, ibig mong kumanta habang nag-aantay tayo? Tagalog ho. Ikaw? Ang Tagalog lang ho, kaunti pa siya. Ito. Kung nag-iisa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ng karahamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Jesus matatagpuan kaligtasan, lubos ang ligaya. Siya ang dapat tanggapin at kilanin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya't ang lagi ng pakakatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay. Siya ang dapat tanggapin at taglayin sa buhay mo. Siya ang bukas at ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Hallelujah. Salamat po, Panginoong Jesus. Amen. 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 Salamat, Sister Lai.
Ito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay mapapakinggan tuwing Martes, alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi dito sa prayer line. At kung sino man po ang ibig dumalo ay nasa Facebook kami at gayon din ang aming telepono ay 712-432-0075. Ang code po upang makapasok kayo ay 293544 number. At tayo po ay nasa bahagi na ng pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Tinatawagan ko po si Pastor Noel. Hello, Dora Marina. Hi, Pastor Noel. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi man. Tayo po ay darako na sa pagbabahagi po ng salita ng Diyos. Amen. Nais ko pong batiin ang ating po mga kapatid, kapwa mga mananampalataya sa ating pong programa sa gabi pong ito. At atin pong inaasahan na tayo po ay dudulog sa Panginoon sa espiritu ng panalangin. Bago po ang lahat ay nais po nating ibahagi ang salita ng Diyos sa bawat isa. Isa pong pagbati muli kay Bishop Mel Malto at pasasalamat sa ating Panginoon sa patuloy na ministry niya sa Glory Tabernacle. At kapiling po natin ang Consuming Fire radio program. At tayo po ay darako na sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Isa pong talinhaga ng ating Panginoon ang atin pong tutunghayan sa gabing ito, na atin pong makikita dito po sa aklat ni San Mateo sa 13 kabanata, dito po sa talatang 31. Ang sabi po ng salita ng Diyos, sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kaniyang bukid. Talatang 32, na siya ngang lalong maliit sa lahat ng mga binhi. Datapwat ng tumubo ay lalong malaki kaysa mga gulay at nagiging punong kahoy anupat nagsisiparoon ang mga ibon sa langit na sumisilong sa kanyang mga sanga. Ito po ay patungkol sa talinhaga ng mustasa. At dito po ay inalintulad ng ating Panginoon ang kaharian ng langit. Nais po nating bigyan ng naaangkop na pamagat ang mensaheng ito. Ang ating dakilang Diyos na gumagamit ng mga maliliit na bagay. Ang ating dakilang Diyos na gumagamit ng mga maliliit na bagay. Dito po ay tinutukoy ng ating Panginoon ang patungkol sa kaharian ng langit o kaharian ng Diyos. At kapag binabanggit po sa salita ng Diyos ang patungkol sa kaharian ng langit o kaharian ng Diyos, ito po ay patungkol sa pamamahala ng ating pong Panginoong Diyos dito sa lupa. Ito po ay patungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ay tungkol po sa paghahari ng Diyos.
At makikita po natin na ito po ay mula doon sa ating pong Panginoon bilang hari ng lahat ng kanyang mga nilalang. Hindi lamang po ang ating Diyos ang lumalang ng lahat ng bagay, kundi kanyang pinaghaharian ang lahat ng kanyang nilalang. Ito man po ay mapa sa langit o ito man po ay mapa sa lupa. At nakikita po natin, mga kapatid, na ang Diyos, ang tunay na lubos na nagpapatakbo, hindi lang niya nilikha at hindi lang niya hawak ang lahat, kundi pinatatakbo niya ang lahat ng kanyang mga nilikha sang-ayon sa kanyang kataas-taasang karunungan at kagila-gilalas na kapangyarihan. At dito po ay makikita natin na ang Diyos ay dakila at makapangyarihan sa lahat. Kaya nga po ang tawag sa ating Panginoong Hesus sa kanyang muling pagbabalik ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya dito po ay isinasaysay ng ating Panginoong Hesus ang paghahalintulad sa kaharian ng langit o paghahari ng Diyos. Na ang paghahari daw ng Diyos, sang-ayon sa ating Panginoong Hesus, ay kasing tulad po ng isang butil ng binhi ng mustasa, na ito nga raw ang pinakamaliit sa lahat ng mga binhi. At tinutukoy po ng ating Panginoon yung ang binhi ng mustasa na pinakamaliit sa lahat ng mga binhi na itinatanim doon sa taniman po, mga kapatid, ng sang-ayon narito sa salita ng Diyos ng mga gulay. Ano po? At makikita po natin dito na tumutukoy ito doon sa panglabas na kaanyuan ng paghahari ng Diyos. Na bagamat ang ating Panginoon ay dakila at tunay na pinakamakapangyarihan sa lahat, ay siya naman po ay tunay na gumagamit ng mga maliliit na bagay upang kanyang isulong ang kanyang paghahari o ang kanyang kaharian. At dito po natin makikita, mga kapatid, na ang ating pong Panginoong Diyos ay iba ang kanyang kaparaanan kaysa doon sa kaparaanan ng Diyos ng sanlibutang ito. Ang Diyos ng sanlibutang ito ay mayroong kanyang sariling paghahari. Siya ay mayroong kanyang sariling kaharian. Tinawag nga po siyang Diyos ng sanlibutan. Walang iba kundi si Satanas ng salita ng ating pong Panginoon. At dito po sa aklat ng Kolosa, sa unang kabanata, ang talata po ay 13, ay tinutukoy po rito ang gawa ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi po ng salita ng Diyos, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Ito pong kapangyarihan ng kadiliman ay walang iba kung hindi ang larangan na kung saan doon naghahari at kumikilos si Satanas. Hindi lamang ito patungkol sa puwersa na kanyang ginagamit o sa lakas na ginagamit ng kaaway, kundi doon sa larangan, yung domain, yung sphere of darkness, the domain of darkness, o yung kingdom of darkness. Kaya ito po'y patungkol sa kaharian ng kadiliman na nabibilang kay Satanas. So, ang sabi po ng salita ng Diyos, ang ating Panginoong Diyos ang nagligtas sa atin sa kapangyarihan o doon sa kaharian ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig.
Kaya mayroon pong dalawang paghahari o dalawang kaharian na nandito sa sanlibutang ito. Una ay walang iba kundi ang kaharian ng Diyos. Ikalawa ay walang iba kundi ang kaharian ng kadiliman o ang kaharian ni Satanas. Subalit, si Satanas naman ay upang isulong ang kanyang paghahari dito sa mundong ito, ay kanyang ginagamit ang mga bagay na mga makapangyarihan at dakila sa paningin ng sanlibutan. Ulitin ko po, si Satanas ay kanya pong ginagamit kadalasan, mga kapatid, ang mga bagay na dakila, makapangyarihan sa paningin ng sanlibutan. Ang ating Panginoong Diyos naman ay kanyang isinusulong ang kanyang kaharian. Kadalasan patungko na ginagamit niya ang mga bagay na maliit at mistulang walang halaga sa paningin ng sanlibutan. Katulad ng binhi ng mustasa na ito, na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi na itinatanim sa halamanan. Ang sabi nga po dito sa unang Korinto, sa unang kabanata, sa talatang 26 hanggang 27, sabi po ng salita ng Diyos, sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, talatang 27, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga marurunong. At pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. At ang mga bagay na mababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinahamak ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga. Sa talatang 20, upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. Pansinin po natin kung papaano pinalalago, kung papaano isinusulong ng ating Panginoon ang kanyang kaharian. Ang sabi po sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid, halintulad ang kaharian ng Diyos sa pinakamaliit na binhi na itinatanim, ang binhi ng mustasa. Subalit siya sa paglaon, mga kapatid, siya ay yung nagiging pinakamalaki. Mga kapatid, siya yung tunay na nagiging malaki sa lahat ng mga punong kahoy, sa lahat ng mga halaman. Siya ay nagiging punong kahoy, ano pat nagsisiparoon ang mga ibon sa langit at sumisilong sa kanyang mga sanga. Sa paningin po ng mga taga-sanlibutan, mga kapatid, ay nagmimistulang walang halaga ang mga bagay ng Diyos. Kung paano sinisimulan ng Diyos ang kanyang gawain. Kung paano siya kumikilos, ang mga kaparaanan na kanyang pinipili, ang mga instrumento na kanya pong pinipili, ang mga tao na kanyang tinatawag, sa mata ng sanlibutan, sila po ay mga hamak, sila po ay maliliit, sila po ay walang halaga. Subalit hindi naman pinili ng Diyos ang mga ito dahil mayroong nakita ang Diyos na posisyon, kakayanan, at anumang talento
sa kanilang buhay, kundi pinili ng Diyos ang mga maliliit na bagay sa mata ng sanlibutan, mga hamak na bagay sa mata ng sanlibutan, mga bagay na walang halaga sa mata ng sanlibutan, upang ipakita ng Diyos na siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat at walang makapipigil sa pagsulong, sa paglago, sa paglawak ng kanyang kaharian, at tunay na sa pamamagitan nito ay walang anumang bagay, walang anumang tao na umaasa sa kapangyarihan ng sanlibutan o sa kapangyarihan ng laman, walang sino man ang maaaring magmataas, magmapuri sa harapan ng Diyos. Kaya kitang-kita po natin ang bagay na ito sa buhay ni David. Mga kapatid, kitang-kita po natin ang pagkilos po ng Diyos kung paano niya tunay na ipinahayag ang kanyang paghahari sa buhay ni David. Noon po ay hindi pa po siya hari. Siya po ay isa lamang pong nagbabantay ng kawan ng kanyang ama. Sa katunayan, inutusan lamang siya ng kanyang ama na maghatid ng pagkain sa kanyang mga kapatid na nung panahon po na yon ay tunay na nandoon sa labanan at nandoon si Goliath na tunay na isang higante, malaki sa paningin ng sanlibutan, makapangyarihan sa paningin ng sanlibutan, tunay na mahalaga sa paningin ng sanlibutan, kinatatakutan ng lahat sapagkat siya ay bukod sa napakalaki ay tunay na napakatapang at tunay na nakakatakot ang kanyang anyo. At siya ay bihasa sa pakikipaglaban. Isinusulong ang kapangyarihan, isinusulong ang kaharian ng kadiliman. Siya po ay isa pong mananandata ng mga Pilisteo. At si David na isang paslit nung panahon na yon, mga kapatid, ay tunay na sumasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Siya ay tunay na pinahira ng langis ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Propetang Samuel at sumakanya ang Espiritu ng Diyos. Sa katunayan, nung si Haring Saul ay tunay na pinahihirapan ng masamang espiritu, ay sa pagtugtog lamang ni David ng instrumento, ay tunay na umaalis ang masamang espiritu na nagbibigay ng kagulumihanan dito kay Haring Saul. At ngayon ay nandito na siya sa larangan ng isang pakikipaglaban, hindi lamang ito patungkol sa pisikal na labanan ng dalawang kaharian, kundi ito ay patungkol din sa espiritual na labanan na umiiral sa pagitan ng dalawang espiritual na kaharian. Ang kaharian ng langit at ang kaharian ng kadiliman. At si Goliath ay isang tunay na nakakatakot na representante ng kaharian ng kadiliman. At si David ay isang maliit na bagay, maliit na tao sa mata ni Goliath. Walang halagang tao sa mata ni Goliath. Katunayan, ang dala-dala lamang ni David ay walang iba kung hindi 5 makikinis na bato. At tunay na meron siyang dalang tungkod. At siya ay tunay na merong isang tirador na kanyang ginagamit. Kaya nga, nung siya ay nakita ni Goliath na merong dalang espada, nung merong dalang kalasag at merong pang tagabitbit ng kanyang kalasag, at meron po siyang tunay na daladalang spear o yung sibat, mga kapatid, ay pinagtawanan niya itong si David na kanyang sinabi, siya ba ay isang aso na si David ay sumusugod sa kanya na mayroong dalang patpat?
maliit ang tingin ng taga-sanlibutan sa mga bagay na pinili ng Diyos. Kaya kung atin pong isisingit ang encouragement po na ito, mga kapatid, kung kayo ay naglilingkod sa ating Panginoon at tunay na tumugon sa kanyang tawag at maliit ang tingin sa inyo ng sanlibutan dahil hindi kayo nakarating sa ganitong katayuan, wala kayong titulo na binibitbit ninyo na idinudugtong sa inyong pangalan at kayo ay tunay na winawalang halaga sa mata ng sanlibutan, mga kapatid, ang mabuting balita, hindi ganyan ang tingin ng Diyos. Ang Diyos na pumili sa atin ay sumasa atin. Ang Diyos na tumawag sa atin mula doon sa kadiliman ay tunay na nagliliwanag sa ating mga puso at hindi lamang siya nagliliwanag, siya ay makapangyarihang kumikilos sa ating mga buhay at isinusulong ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng mga kaparaanang higit pa sa ating pagkaunawa. Kaya eto ngayon si David sa harapan ni Goliath, mga kapatid, na mayroong pong napupuspos ng Espiritu ng Diyos. At dahil siya ay napupuspos ng Espiritu ng Diyos, ay mayroon siyang katapangan na humarap hindi lamang kay Goliath, kung hindi kay Saul. Tinanggihan niya itong mga armas na binibigay ni Saul. At siya ay pumanig doon sa kaparaanan ng Diyos kung saan siya tinuruan ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. At doon sa labanan, ang sinabi niya kay Goliath nung mga panahong iyon ay tunay na ang pakikipagbigmang ito, ang pakikipaglabang ito ay sa Panginoon. The battle is the Lord's. Kaya kahit na si David ay isang maliit na bagay lamang sa mata ni Goliath, pinagtatawanan, nililibak, nililiit, tunay na hinahamak, mga kapatid, nung pinalipad ni David ang maliit na makinis na bato na kanyang kinuha doon sa ilog, ito ay tunay na makapangyarihang tumama sa noo ni Goliath at bumagsak ang representante ng kaharian ng kadiliman. Ibinagsak ng Diyos ang taong ipinagmamalaki ng sanlibutan. Ibinagsak ng Diyos ang sundalo, ang warrior na pinagmamalaki ng mga Pilisteo. Ibinagsak ng Diyos ang champion nila, mga kapatid. Binagsak ng Diyos ang ipinagmamapuri ng laman. Pinabagsak ng Diyos ang anumang bagay na nagmamataas sa kanyang harapan. At ang ginamit ng Diyos ay yung bagay na napakaliit sa mata ng sanlibutan. Kanyang pinahiya ang pinagmamalaki ng laman, mga kapatid. At ang nangyari noon ay nagtakbuhan ang mga kawal ng mga Pilisteo. At tunay nung araw na iyon ay kinuha ni David ang tabak ni Goliath at yung mismong tabak ni Goliath na kanyang pinagmamalaki, yun ang ipinampugot ni David sa kanyang ulo. Kaya ang ulo ni Goliath dito ay tunay na ito ay nagsisilbing isang, pwede po nating sabing, representante ito ng kaisipan ng sanlibutan. Pababagsakin ng Diyos ang tunay na karunungan ng sanlibutan. Pababagsakin ng Diyos ang anumang bagay na pinagmamalaki ng laman at ng sanlibutan at kanyang isusulong ng makapangyarihan ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng kanyang kahangahangang kaparaanan at hinahangaan natin ang kaparaanan ng Diyos sapagkat maging sa mga maliliit na bagay na kanyang pinipili, mga kapatid, ang kanyang kaharian ay lumalawig, lumalawak, at ito, mga kapatid, ay sinusulong ng Diyos. Kaya sa gabing ito ay tunay na purihin natin ang ating Panginoong Diyos na tumawag sa atin.
Huwag nating ilagak ang ating mga pagtitiwala at ang ating kalakasan, ang ating pag-asa sa mga bagay na pinagmamalaki ng sanlibutan. Karunungan ng sanlibutan, kapangyarihan ng sanlibutan, ang mga kaparaanang isinusulong ng sanlibutan, ito ay walang bagay sa harapan ng Diyos. Ang dapat nating pagtuunan ng pansin ay walang iba kung hindi ang kaisipan ng Diyos, ang kaparaanan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, at mismong ang Diyos na hindi magpapabaya sa sino mang kanyang pinili at tinawag na maglingkod sa Kanya. Mga kapatid, ito po ay isang simpleng pagpapaliwanag lamang ng talinhaga patungkol sa binhi ng mustasa. Mga kapatid, makikita po natin ang ating Panginoong Hesus isinilang at inilagak sa isang sabsaban. Siya po ay tunay na dinamitan ng lampin. Tinanggihan si Maria at si Jose ng napatuloyin sa mga bahay tuluyan at sila ay napadpad sa isang sabsaban. Ang ating Panginoong Hesus ay tunay na lumaki bilang anak ng isang kapentero. Subalit, ang sabi ng ating Panginoon, sumasa kanya ang Espiritu ng Panginoon. Hallelujah. Alam po natin, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus ay tunay na ipinahayag ng Diyos ang kanyang kaligtasan at sa pamamagitan ni Kristo na ating tagapagligtas ay tunay na ang Diyos na makapangyarihan ay patuloy na nagliligtas ng mga kaluluwa, tumatawag ng mga tao mula doon sa kaharian ng kadiliman patungo sa kaharian ng kanyang anak na iniibig. Purihin ang Diyos na buhay. Siya ang dapat papurihan, dapat luwalhatiin. Hallelujah! Sapagkat siya ang dakilang Diyos na gumagamit ng maliliit na bagay upang isulong ang kanyang kaharian. Kaya po, magandang gabi po sa inyong lahat at purihin ang ating Panginoon. Sa susunod po ay pag-uusapan po natin itong talinhaga patungkol sa lebadura. Salamat po at God bless all of you. Hallelujah. Salamat, Pastor Noel. Praise the Lord po, Pastora Marina. Ganyang muli ang ating leksyon sa gabing ito, ang ating dakilang Diyos na gumagamit ng maliit na bagay. Tayo po ay, ang scripture reading natin ay from Matthew 13 verse 31, Colossians 1 verse 13, 1 Corinthians 1 verses 27, 28, and 29. Kung ibig po niyong mapakinggan ang buong mensahe ay dumako kayo sa Glory Tabernacle Prayer Meeting.blogspot.com. Hallelujah. Salamat, Pastor Noel, na muli. Praise the Lord po. Amen. Tayo po ay nasa bahagi na ng ating mga prayer request, praise report, at kung ano man po ang mga testimonies natin sa gabing ito. Ito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito. At sa mga nakikinig, gayon din ang mga silent listeners, ang ating mga prayer warriors, intercessors, nakabukas na po ang ating linya.
Sino po ang may mga prayer request sa gabing ito? You have one, you have praise report. Pastor Marina, magandang gabi po. Hello, Sister Lai? Nagpapasalamat po ang sila Pastor Kumar na sa patuloy na pagdadasal para sa kay Lola Grace. Nasa ospital pa daw po sa Maryland pero nagpapalakas na lang. Salamat daw sa mga panalangin. Praise God. Thank you. Amen. Patuloy tayong magdarasal para sa Kanya sa gabing ito at kung sino man po ang may mga prayer requests, nakabukas po ang ating linya. Itaas din natin ang ating producer sa prayer line, si Evangelist Mike. Nangangailangan siya ng prayer at ang prayer request niya ay revival ng ating magmula daw sa Long Island going to the city na magkaroon ng revival sa ating nasyon. Hallelujah. So, yan po ang ating panalangin at gayon din itaas natin siya sa kanyang mga pangangailangan at patuloy tayong mananalangin sa mga iba't ibang prayer requests. Okay? Sino pa po ang may mga prayer requests sa gabing ito? Sister Claire, can you pray for the revival? Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We thank you, Lord, for the word that you gave us through Pastor Noel, Lord God. Lord, help us, Lord God, be like that small grain of mustard seed that even though it was the least of all seeds, it grew into a big tree, Lord God. Lord God, we pray for Evangelist Mike, our producer for this prayer line, that, Lord, you would have revival in this city, Lord, starting from New York State, from Long Island to the city, Lord God, New York City, Lord. Lord, we pray, Lord God, that you would open the doors of heaven and pour out a blessing upon your people, Lord God, in every church represented, Lord God, and Lord, in every believer, Lord, from young and old, Lord God. We pray, Lord God, for your Holy Spirit to be poured out in these last days, Lord God, that, Lord, young and old, Lord God, would be full of the Holy Spirit's presence and anointing, Lord God. Lord, we need your presence even now, Lord. Even in these last days, Lord God, we need your anointing. We need the power of your Holy Spirit, Lord God. And Lord, we ask, Lord God, that you would fill each one of us, Lord God, with your presence, Lord, with your Spirit, Lord God. Start here in Long Island, and Lord, we pray that you would make it go throughout the world, Lord God. Start where we are, Lord. And Lord, let it be like a fire, Lord God, that spreads, Lord, all over, Lord. That, Lord, your Spirit would lead us, Lord. Your Spirit would guide us, Lord God. And Lord, we pray, Lord, for your anointing, your Holy Spirit's presence, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Salamat, Sister Claire. You're welcome. Sino pa po ang may mga prayer requests? Sister Lai, pwedeng itaas natin ang ating bansang Pilipinas. Opo. Amen. At saka yung mga hindi pa saved. Salamat po, mahal na Panginoon,
Salamat po ng marami, Panginoon, sa lahat ng inyong walang hanggang pagtulong, walang katapusan na pagmamahal, at walang hanggang pagkaunawa po sa aming mga anak ninyo, Panginoon, na sa kabila po ng aming pagiging makasalanan, Panginoon, ay patuloy niyo pa rin po kaming pinapakitaan ng lahat ng kabutihan at pagmamahal ninyo. Salamat po. At sa gabing ito po ay itinataas namin ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Napakadami pong suliranin ng aming bansa. Unang-una rin po ay ang mga island na inaangkin po ng bansang China, Panginoon, na hanggang ngayon ay may usapin pa sa International Court. Lord, mahal na Diyos, kayo po ang nakababatid kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng mga isla na ito sa amin pong mapa ng bansang Pilipinas at sa batas na nauukol sa jurisdiction po ng mga isla ay sa amin sa bansang Pilipinas po. Pero napakadami pong binubuo ng China na artificial island po, Panginoon, na nakapaligid sa mga isla na ito. Mahal na Diyos, sana po ay matapos na ang usapin na ito at ang katarungan po na nagmumula sa inyo ang mangibabaw, Panginoon, sa lahat ng bagay na ito. Tinataas po namin sa inyo ang pamunuan ng aming bansang Pilipinas, mga pamunuan nagsisimula sa aming Pangulo hanggang sa kaliit-liitan pong galamay ng gobyerno, Panginoon, na sana ay kayo po ang kilalanin nilang pinuno, Panginoon, at kayo po ang kanilang sundin ang mga batas at sana naayon sa inyong kalooban, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng mga may sakit sa bansang Pilipinas, ang lahat na naghihirap, walang trabaho, walang pagkain, walang bahay, mga bata na hindi makapasok sa eskwelahan. Panginoon, kayo na po ang bahalang magdagdag sa lahat ng kanilang mga pangailangan. Ang mga taong walang bahay, nawala ng bahay dahil sa mapagsalantang bagyo, Panginoon, ng mga nagdaan. Ang lahat po ng pangailangan, Panginoon, ay hari nawang katagpuin niyo po sila sa mga sumandali na ito at pagkalooban po ng kanilang sapat na pangailangan, Panginoon, sa araw-araw. Pasiglahin niyo po, Panginoon, ang mga industriya ng aming bansa, Panginoon, ang mga lupa na tinataniman ng mga pagkain ay pasiglahin muli. Kaawaan mo po ang mga magsasaka sa kabila po ng kahirapan ng pagtatanim at pag-aani at pag-aalaga upang makapagsustina sa mga pagkain sa pangailangan ng bawat tao sa aming bansa, Panginoon. Pagpalain mo po lalong-lalo na ang mga matatanda doon, ang mga may sakit na nasa ospital, ang mga militar na nagsisilbi sa gobyerno, ang mga pulis, hanggang sa kaliit-liitan po na trabaho ay pagkalooban mo po ang mga tao na ito na lalong-lalo na po yung mga nangangailangan ng kaligtasan, pangkaluluwa. Nawa po ay hipuin niyo po ang kanilang mga puso, Panginoon, at papagbaguhin, Panginoon, upang kayo ay kanilang makilala at isakdal po kayo sa pinakamataas na luklukan, Panginoon. Nawa po sa araw-araw ay makakilala ang marami at higit na nakararami sa araw-araw, Panginoon, na kayo ang aming dakilang Diyos, ang aming tanging makapagliligtas sa amin, Panginoon. At higit sa lahat po, kayo ang aming tagapaglalang. Ibinabalik po namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng papuri at pasasalamat sa gabing ito. Sa pangalan po ni Jesus na inyong anak. Kapiling po ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen.
Amen, amen. Salamat, Sister Lai. God bless. God bless you. Pwede kong tawagan si Brother Rico. Brother Rico, naka-on Rico. ka? Magandang gabi, Pastora. Magandang gabi naman. Pwede, Brother Rico, pakitaas ang mga may sakit, pareho ni Lola Grace, si Nanay Susie, at gayon din ang mga nagre-recover, si Sister Juliet, si Reverend Winfield, gayon din si Pastor Lito sa Pilipinas, at ang mga brothers and sisters natin, lalong-lalo na ang mga nasa prayer line, nanawa ay hipuin sila ng ating Panginoon at palakasin na muli sila. Hallelujah. Dakilang Diyos, lumalapit po kami uli sa inyo at itinataas po namin sa inyo ang kapatid na may karamdaman, Lola Grace, Nanay Susie, at naway tuluyan po lumakas at makalakad. Ngayon din po ang mga kapatid naming na nag-recover, Lord, si Sister Juliet. Palakasan niyo po na siya ng tuluyan. Si Reverend Winfield, O Lord. Have mercy on him, O Lord. Palakasan mo po ng tuluyan. Ngayon din po si Pastor Lito, yung anak na Pastor, O Lord. Puyin po siya at palakasin, O Lord. Ngayon din po ang aming mga kapatiran, mga brothers and sisters, Lord. Prayer line, Lord. Naway palagi po silang puspusan ng iyong banal na Espiritu. Kami mga tunay na maging ilaw at asin ng aming mga kapatiran at ang mga hindi pa nakakaalam sa inyo, Lord. Lord, kayo pong nakakaalam pong nung dapat namin gawin, Lord. You know everything, O Lord. Anoint us, Lord, always, Lord, with your Holy Spirit, so that all the things that we'll be doing are in accordance to your will, O Lord. We ask all this, Lord, in your mighty name, Jesus. Amen. And amen. Amen, amen. Salamat, Brother Rico. Maraming salamat din po. Amen. Hallelujah. Praise report, Pastora. Okay. Ano yun? Yung prayer natin doon sa Martes about sa closing, meron na po kaming schedule for closing this July 30. Wow, okay. Last day ba yun ng July? Second to the last. Okay, praise the Lord. So patuloy ang prayers. Hallelujah. Amen. At tapos si Lola Susie, nakakalakad na siya ng... Oh, tingnan mo yan, mga magagandang praise report. Amen. Nakakalakad na siya ng malayo o... Unti-unti pa lang. Oo. Oh, very good. Mabait si Lord. Amen. He answers prayer. Thank you, Lord. So, kumusta na lang kinanay Susie? Patuloy tayong ililip up natin siya hanggang patuloy ang kagalingan ng mga paa. Thank you, Lord.
Sino pa po ang nasa linya? Okay. Please pray for Glory Tabernacle Church Healing and Deliverance Center, our Saturday service in Middle Village, our street outreach on Sunday in Woodside and Long Island City, and this prayer line. Thank you. Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We thank you, Lord, for the opportunity that you give us to pray for your people on this prayer line. Thank you, Lord, for the silent listeners and everyone listening to this broadcast. Lord, we pray for Glory Tabernacle Church Healing and Deliverance Center that, Lord, you would bring people that need your healing touch, Lord God, that they would be healed and delivered completely, Lord God. Lord, whatever sickness, whatever infirmity they have, Lord God, we know, Lord God, that you're the God who heals us of every sickness, Lord God. And Lord, we also pray for the street outreach, Lord, that as we give out food and as we give out clothing, Lord, that, Lord, you would also minister to your people as they are prayed for and ministered to, Lord, that they may come to know that there is a God in heaven that loves them. And Lord, we also pray for this prayer line, that everyone listening to this broadcast will, Lord, be blessed by the word that will be shared by either Bishop Mel, Pastor Noel, Sister Cynthia, or whoever is sharing the word, Lord God. Lord, let your word encourage your people, Lord God. And Lord, we also pray, Lord God, that whoever needs prayer, Lord God, would give us their prayer requests so that the prayer intercessors will be able to pray for them and lift them up, Lord God. Lord, we thank you, Lord God, for what you're doing in our church. We're a small church, Lord God, but Lord, we feel your presence. We feel your anointing, Lord God, and we thank you, Lord, for your goodness towards us. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat, Sister Claire. Sister Chip? Yes, Pastor Marina. Hi, Sister Chip. Pwede paki-lift up lahat ng mga families, children, mga relationships of husband and wife, mga pangangailangan ng bawat isa, at also mga ano na nga ito, mga what's going on in their lives, especially the children. Hallelujah. 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 Salamat sa Panginoon. Muli ay sinulutan mo na nandito kami sa prayer line. Panginoon, ikaw ay tapat. Salamat sa iyong presensya, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga ginawa mo sa buhay namin, Panginoon. Salamat po. Napakabuti mo. Salamat po, Panginoon, sa mga dininig mo mga panalangin dito sa prayer line na ito. So, Panginoon, sa oras na ito, dinatas namin po ang mga pamilya ng mga bawat isa na nandito sa prayer line. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat pamilya. Ikaw po ang maging sentro ng bawat pamilya. Panginoon kong Jesus, at gabayan mo po ang bawat pamilya, ang ganon din po ang pagsasamahan ng bawat pamilya, maging ayon sa iyong kalooban at ayon sa iyong salita, Panginoon. Patatagin mo po ang pagsasama ng mag-asawa, Panginoon, Lord God. Ngayon po, malinit ang inaatake ng kaaway ay ang mga pamilya at ang mga anak. Ang mga anak ay naliligaw ng landas na tutuon ang kanilang mga isipan sa maling ideology, Panginoon. Lord God, marami pong kabataan ngayon ang nawawala sa iyo, Panginoon. Subalit, Panginoon, ikaw ang
nagkukontrol ng lahat. So, binibigay namin sa iyo ang aming mga anak. Lukuban mo po sila ng iyong banal na espiritu. Huwag mo po silang hiwalayan. O Lord God, at paraging ituon ang kanilang mga puso at kalooban sa iyo, Panginoon Lord God. Huwag po silang tulutan na magkaroon ng mga kabarkadahan na hindi na nandito sa mundo, Panginoon, at lalong-lalong na po doon sa mga kaalaman na hindi ayon sa iyong salita at ayon sa iyong kalooban. Oh God, marami po, Panginoon, ang mga estudyante na naliligaw ng landas, Panginoon. Subalit, Panginoon, hindi mo sila hahayaang tuluyang mahiwalay sa iyo. Kaya tinataas namin sila sa iyo, Panginoon, Lord God. Oh God, huwag mo pong tuluyan silang maging gamitin ng instrumento ng kaaway, Panginoon, Lord God. At bagkos ay igabayan mo sila, i-order mo kanilang mga steps pupunta sa iyo, Panginoon, Lord. At palawakan mo pa ang kanila at palalimin mo po ang kanilang relasyon sa iyo, Panginoon, Lord God, na ikaw ang re-raise up, Lord God, ng young people, Lord God, prayer warriors, Panginoon, Lord God, sapagkat ang mga kabataan po ang pag-asa ng bayan, Panginoon, Lord God. So, Panginoon, Lord, oh God, tuluyan mo pong gabayan ang bawat pamilya, Lord, padukuban mo po sila ng iyong banal na espiritu, ilayo mo po sa anumang tukso ng demonyo, sa anumang masasama, Panginoon, Lord. Palakasin mo po ang kanilang pananampalataya, Panginoon, Lord God. Oh God, Lord Jesus, Panginoon, itinataas ko po rin, Panginoon, ang lahat ng intercessor sa prayer line na ito, Panginoon. Ikaw ang higit na nakakaalam ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Katagpuin mo po sila sa oras ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Huwag mo po silang hihiwalayan, Panginoon, Lord. Kaya pagpos ay palalakasin at gagamitin upang makakuha pa ng ibang kaluluwa na hindi nakakakilala sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, itinataas ko sa iyo ang Glory Tabernacle, Panginoon, Pastor Mel and Pastor Marina, Lord God. Pagpalain mo pa mga gawain na tinawag mo sila sa pagsisirbi sa iyo, Panginoon, Lord. Ang prayer line na ito, ang Food Feed New York, Lord God, ang Street Outreach, Lord God, ang Healing Ministry, Lord God. Pagpalain mo po ang Glory Tabernacle. Patuloy po ito maging, Lord, silbing liwanag sa sangkalibutan, Lord, lalong-lalo na sa mga taong hindi nakakakilala sa iyo. Gamitin mo po si Pastor Maran, si Pastor Marina, at Lord, proteksyonan mo po sila, iligtas mo po sila sa anumang tukso ng demonyo, sa anumang masasama, Panginoon, Lord God. Ganon din si Sister Claire, at lalong-lalo na yung mga prayer intercessors na tinawag mo, Panginoon, Lord God. Oh Lord, ikaw po ang magpalakas ng kanilang, kung ano man ang kanilang pangailangan ay bigay mo po, Panginoon, Lord God. At habang, Lord God, sila ay nagdadalangin na para sa iba, Panginoon, ay alaman mo na po ang kanilang mga pangailangan. So, Panginoon, tinatas po sila, Panginoon, Lord. At ang kanilang mga pamilya at mga anak, lalo-lalo na yung mga hindi namin naririnig, kung saan man sila naroroon, Lord God, si Sister Helen at si Brother Joseph, si Sister Tess at ang kanyang pamilya, Panginoon, Lord God, si Sister, Lord God, Jenny, Panginoon, si Pastor Elmer at si Sister Hasmin, Panginoon, Lord, lahat na po yung mga nandito sa prayer line na ito, Panginoon, alagpad. At nabayan mo po sila at huwag mo po silang, Lord God, kung ano man ang kanilang pangailangan, Panginoon, bigay mo po, Panginoon, Lord God. At pagpalain mo po ang aming bawat pamilya ng mga intercessors, Panginoon, Lord. Salamat po sa prayer line na ito. Purihin ka namin at sambahin ka namin ngayon magpakawalang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Salamat, Sister Chip. Maaring tawagan ko si Sister Laila upang mag-render ng song.
Pastor Marina. Yeah. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa mga pusong uhaw sa pagsuyo. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig. Hallelujah. Salamat po, Panginoon Jesus, sa inyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Salamat po. Amen. 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 Salamat, Sister Lai, Sister Claire. God bless. God bless you. Heavenly Father, we lift up all our pastors, Lord God, the pastors in Glory Tabernacle Church, Times Square Church, Cristava English Church, Cristava Cowil Church. Lord, we lift up all our leaders to you, Lord God. We pray, Lord, for our missionaries, our churches, Lord, that, Lord, you would continue, Lord God, to fill each church, each leader with anointing, Lord God. Lord, we pray that you would bring provision to their churches, whatever their needs are for their churches or ministries, Lord God. We pray that you would bring provision to provide for them, that the kingdom would go forward, Lord God. The kingdom would advance, Lord, as the provisions come in, Lord. And Lord, we also pray for your anointing on your people, Lord God. Lord, continue to fill them afresh with your Holy Spirit, your anointing, Lord God, that, Lord, they can carry on the work that you've called each one of them to, Lord, the gift and the talent that you've given them, that, Lord, your good news of the gospel would go forth, Lord. And, Lord, we pray, Lord God, for your leaders, Lord God, that, Lord, we lift them up to you. Lord, many don't have anything, Lord, but they dedicate their lives to you, Lord God. Lord, we pray, Lord, to bless them, Lord God. Continue to bless your people, Lord God, especially those who preach the gospel, especially those who minister, Lord, that many will come to the faith of knowing you as their Lord and Savior, Lord God, that many will come to know that God loves them, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Sister Claire. You're welcome. Sister Chip. Sister Chip, andiyan ka pa? Hello, Pastor Marina? Okay, pwedeng isang kanta.
Teka sandali ha. And then you can close. Hallelujah. Sandali ha. Wala kasi akong alam na Tagalog na kanta. Pero alam ko meron ako sa songbook. Yung ginagamit ko sa Christian, sa mga Christian gathering. But where is my songbook? Ito. Naku si Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo. Sa paging binibisita sa prayer line. Tuluyan po kami nag-umapaw ang aming mga kagalakan. Tuwi kami nasa prayer line. Lord, kung ano man itong pinakakanta sa akin ay Panginoon, ito ay mangusap sa lahat ng mga makakarinig po nito, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay buhay sa aming mga buhay, na ang aming kanta ay worship sa iyo, Panginoon, Lord God. Oh, Jesus. Salamat po. Naaalala ko nung 25th anniversary ko, hindi ko makita yung aking Tagalog. Ito ay kinanta ng anak ko sa 25th anniversary ng wedding celebration ko. So, Amen. Ito na aalay ko sa Panginoon. Praise God. Yes. You are beautiful beyond description, so marvelous for words, so wonderful for comprehension, like nothing is seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty from above. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Lord, you are so beautiful to us, Lord God. We cannot describe, oh God. Words cannot even explain, oh God, Lord. And we cannot even comprehend, Lord God, the things, oh God, that you want us to do for you, Lord. But Father, once we trust you, once we give our life to you, you do marvelous things in our life, oh God. And I thank you, Lord God, that you are so faithful. We are like David, Lord, that when he prayed, he said, Who am I, Lord, that you have brought us this far? I cannot even fathom, Lord. So, God, they are all my brothers and sisters in this prayer line. Who are we, Lord, that you have brought us this far? That those days, Lord God, I can remember Elder Mel of Times Square is now a pastor of Glory Tabernacle. Oh, God, Lord, what you have started, what you have begun, nobody can stop it. But you move forward, Lord. Oh, God, bless each one in this prayer line. Bless my brothers and my sisters, Lord. Bless Pastor Mel and Pastor Marina, Lord. That as they serve you faithfully, Lord God, you will grant the desire of their hearts, oh God. You will empower them, Lord, with your anointing and the Holy Spirit. That when they speak, oh God, Lord, there's power in the words that come out from them, Lord. Because it's you who speaks
through them, Lord. That, Lord, Father, when they speak, Lord God, the devil will flee, oh God. That when they speak, Lord God, people will know that your presence is in their lives, that they will be moved to ask and open their hearts to have a relationship with you. This is the power, Lord, that is coming from you, Lord. And you are beautiful beyond description, Lord. Oh, Jesus, we love you. We honor you. Thank you for what you've done in our lives. Thank you for what you've done in this prayer line. Let it reach, oh God, to all parts of the earth that does not know you, especially those that have not reached by the gospel, Lord. Father Almighty God, your love covers a multitude of sin, Lord God. So be, oh God, tonight I pray that people who never heard the gospel will hear your love through this prayer line. Oh God, and through conviction will come that you are the greatest lover in this world, that you love everyone, Lord. Oh God, Lord Jesus, that you gave your life for us, that whosoever believe in you will not perish but have everlasting life. You are the greatest lover, oh God. And tonight we claim by faith that someone out there have heard your voice through this prayer line, Lord God. And I thank you, Lord, for the marvelous work that you have done in this prayer line. I thank you, Lord, for you are so faithful and so true. I thank you, Lord God, for Pastor Mel and Pastor Marina and all, Lord God, the people that you have called to preach, to be used in this prayer line, Lord. Bless them individually, Lord God. I thank you in Jesus' name. Amen. Amen, amen. Salamat, Sister Chit. Sa ngalan po ng Glory Tabernacle at ng Consuming Fire Radio Ministry, kami po ay nagpapaalam na sa gabing ito. Hanggang sa muli nating pagkikita next Tuesday. At bukas po, nasa prayer line tayo in English. So, tayo po ay magpuri sa ating Panginoon.